Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,271-78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mahirap gumawa ng Jade Token na maaaring magpahayag ng sarili kahit para sa mga Supreme Powerhouse. Matagal bago makagawa ng ganitong Jade Token. Kaya naman, tanging ang mga pinahahalagahan ng mga Supreme Powerhouse lamang ang bibigyan ng ganitong Jade Token. Natural lang, si Eileen ay mayroon ding ganitong uri ng Jade Token. Tutal, ang ninuno ng angkan ng Brown, isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang, ay hindi lamang tinatrato siya na parang apo niya kundi mataas din ang tingin niya sa kanya. Isa siya sa dalawang pinakamatalinong prodigy sa angkan ng Brown. Hindi siya nakababa sa kahalili ng angkan ng Reed. Bukod doon, kabilang din siya sa parehong paksayon sa angkan na itinatag ng kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Sa pagkakataong ito, bahagyang yumuko si Yu Chen sa malaking mukha sa langit at sinabing, binabati ni Yu Chen mula sa pangkat ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy sa Profound Energy Land ang senior. Bahagyang nainggit si Yu Chen habang iniisip kung kailan magkakaroon ng sarili nitong pinakamakapangyarihang grupo ang paksayo ng Inner Palace. Sana hindi sumobra ang panganay na senior na sister sa outer boundary. Kung mamamatay siya bago maging Supreme Powerhouse, mawawalan ako ng pagkakataong makuha ang suporta ng isang Supreme Powerhouse. Kapag ang panganay na senior na si sister ay naging Supreme Powerhouse at binigyan ako ng life-saving Jade Token, magagarantiyahan ang kaligtasan ko habang naglalakbay ako sa mundo, nasabi ni Yu Chen sa sarili ng may pananabik. Gayunpaman, unti-unting nawala ang kanyang pananabik habang patuloy niyang iniisip ang sarili, teka, mayroon pa akong junior brother at fourth junior sister na mas mahina kaysa sa akin. Hindi ko na ito pagkakataon para makatanggap ng life-saving Jade Token mula sa panganay na senior na si Sisi. Tumingin ang pinakamataas na makapangyarihang nilalang sa kalangitan kay Yu Chen at tumango. Ang pangkat ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Hindi napansin ni Yu Chen ang bahagyang bahid ng takot na sumilay sa kaibuturan ng mga mata ng pinakamakapangyarihang nilalang. Nabalitaan ko na ang paksayo ng Inner Palace ay maraming talento mula sa mababang antas. Kahanga-hanga na napakarami mong nakamit sa murang edad, sabi ng pinakamataas na makapangyarihang tao, na mas pala kaibigan kaysa dati. Napansin ni Yu Chen ang pagbabago ng ugali ng pinakamakapangyarihang pinuno at iniugnay ito sa presensya ni Eileen. Inilipat ng pinakamakapangyarihang tao ang kanyang tingin kay Eileen at nagpatuloy sa pagsasabing, Iha, ako si Marduk. Siya ay direktang inapo ng aking angkan ng Palmer. Sana ay payain mo siya para sa aking kapakanan. Sandaling kumislap ang mga mata ni Eileen bago niya sinabi, sabi nga pala, ang senior ay mula sa Palmer Land ng Red Maple Land. Dahil nagsalita ka na, tiyak na papayag ako sa iyong kahilingan bilang pagpapakita ng paggalang. Sandali siyang tumigil upang tumingin kay Yu Chen bago nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, hindi lang ako ang sangkot sa bagay na ito. Natatakot akong mabayaran ng senior ang aking fiancé. Alam ni Eileen na mas mahina si Marduk kaysa sa Supreme Powerhouse ng kanyang Brown clan. Kaya naman, hindi siya masyadong natatakot dito at nang ahas na humingi ng kabayaran. Bukod pa rito, ang mga Supreme Powerhouse ay hindi dapat makialam sa mga bagay sa Realm Battlefield. Ang paggawa nito ay magdudulot lamang ng pagkadismaya mula sa iba pang mga Supreme Powerhouse at magreresulta sa parusa. Bagamat ang mga Supreme Powerhouse ay nasa pinakamataas na antas ng pag-iral sa pagitan ng langit at lupa, kailangan pa rin nilang sumunod sa mga patakaran. Pinipigilan nila ang isa't isa. Tutal, ang isang Supreme Powerhouse, gaano man kalakas, ay walang kapantay sa isang grupo ng mga Supreme Powerhouse. Sa kasalukuyan, hindi nilabag ni Marduk ang mga patakaran ng larangan ng digmaan ng kaharian. Hindi naman siya gumawa ng aksyon, at hiniling lamang kina Eileen at Yu Chen na palayain ang kanyang direktang inapo. Bagamat ang kahilingan ay maituturing na isang uri ng intervention, hindi siya parurusahan dahil dito. Si Eileen, na isa ring direktang inapo ng isang kataas-taasang makapangyarihang tao, ay natural na hindi hahayaang matapos ang bagay na ito nang walang kabayaran. Nobya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Marduk bago niya sinabi ng nakangiti, syempre naman. Natural lang nagantihan kita.
Kasunod nito, ang pagpapakita ni Marduk na nasa anyo ng isang malaking mukha ay biglang kumurap bago naging walang katawang figure ng isang marangal na lalaking nasa katanghaliang gulang. Tumingin si Marduk kay Yuchen habang itinaas ang kanyang kamay at sinabing, narito ang 2 piraso ng mga pangunahing banal na artifact. Ito ang aking kabayaran sa iyo. Pagkatapos, inihagis ni Marduk ang 2 piraso ng pangunahing banal na artifact kay Yuchen. Nagliwanag ang mga mata ni Yuchen nang makita ito. Pagkatapos, bahagyang yumuko siya at nagpasalamat kay Marduk. Salamat, Senyor. Sa katunayan, hindi naman kailangang pasalamatan ni Yuchen si Marduk. Tutal, wala naman siyang utang na loob kay Marduk. Bukod pa rito, hindi maglalakas loob si Marduk na kumilos ng padalos-dalos sa larangan ng digmaan ng kaharian. Ngumiti si Eileen. Tunay siyang natuwa na nabigyan si Yuchen ng 2 piraso ng Prime Divine Artifacts. Sabi niya, salamat, Senyor. Tumango lang si Marduk bago tumingin sa kanyang direktang inapo at sinabing, tara na. Dapat kang mag-ingat sa larangan ng digmaan ng kaharian. Sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo dahil lamang sa ikaw ay isang makapangyarihang Intermediate Supreme God at mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Advanced Supreme God? Ito ang magtuturo sa iyo ng isang aral. Nakonsensya ang lalaking nasa katanghaliang gulang matapos marinig ang mga salita ni Marduk. Tutal, siya ang dahilan kung bakit nawala sa kanyang ninuno ang 2 piraso ng Prime Divine Artifacts. Kahit para sa isang Supreme Powerhouse, hindi madinglinangin ang 1 piraso ng isang Prime Divine Artifact. Huminga ng malalim ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago yumuko sa pagpapakita ni Marduk. Bago umalis, malamig ang kanyang tingin habang dinadaanan nito sina Yuchen at Eileen. Sila ang dahilan kung bakit napilitan siyang gamitin ang Jade Token na ibinigay ng kanyang ninuno, at sila rin ang dahilan kung bakit kinailangang isuko ng kanyang ninuno ang 2 piraso ng mga pangunahing banal na artifact. Hindi ako natatakot sa kanila ng paisa-isa. Ako, si Fallon Palmer, ay maghihiganti sa hinaharap. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay si Fallon. Siya ang pinaka-natatanging mahiwagang nilalang sa angkan ng Palmer ng Red Maple Land. Sa simula, inakala ni Fallon na hindi siya matatalo sa magulong rehiyon gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Eileen pagkatapos niyang makapasok sa magulong rehiyon. Higit sa lahat, ang lakas ni Eileen ay kapantay ng sa kanya. Nang marinig niya ang pangalan nito, sa wakas ay napagtanto niya kung bakit ito malakas. Paano siya hindi magiging malakas kung siya naman ang mahalagang inapo ng angkan ng Brown, isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa lupain ng malalim na enerhiya. Isa siya sa 2 pinaka-natatanging prodigy sa angkan ng Brown. Sa kabaligtaran, hindi pa naririnig ni Fallon ang tungkol kay Yuchen noon. Narinig lamang niya ang tungkol sa pangkat ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy dahil sa pinakamatandang disipulo nito. Ang pinakamatandang disipulo ng pangkat ng Inner Palace ay napakalakas kaya't hinangaan siya ng lahat ng mga matataas na kataas-taasang Diyos sa angkan ng Palmer. Bukod dito, ang kanyang ama, isang matataas na kataas-taasang Diyos na pangalawa lamang sa pinuno ng angkan ng Palmer, ay walang kapantay para sa kanya. Kaya siya ang nakababata niyang kapatid. Tiyak na hahamunin ko silang 2 sa isang tunggalian sa hinaharap, naisip ni Fallon sa sarili habang nanunuya sa sarili. Pakiramdam niya ay ayaw talaga niya. Tutal, kapantay niya sina Eileen at Yuchen ng paisa-isa. Napilitan lang siyang umatras dahil nagsanib puwersa silang 2. Nang gumalaw si Fallon hanggang sa imposible nang habulin siya nina Eileen at Yuchen, tuluyan nang nawala ang pagpapakita ni Marduk. Bago umalis, tiningnan niya muli si Yuchen. Para bang si Yuchen, na hindi direktang inapo ng isang Supreme Powerhouse, ay mas karapat-dapat sa kanyang atensyon kumpara kay Eileen, na direktang inapo ng isang Supreme Powerhouse. Matapos mawala ang manifestasyon ni Marduk, nakahinga ng maluwag si Eileen at sinabing, ang isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang ay tunay na makapangyarihan. Kahit ang isang manifestasyon ay napaka-dominant. Bahagyang tumango si Yuchen bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, ipinadala niya ang 2 piraso ng Prime Divine Artifacts kay Eileen nang may kasamang alon ng kanyang enerhiya. Sinabi niya, kunin mo na. Ikinumpas ni Eileen ang kanyang kamay at sinabing, hindi, wala silang silbi sa akin. Walang silbi. May pagmamayari ka ba ng isang pangunahing banal na artifact? Para bang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Yuchen nang marinig niya ang mga salita ni Eileen.
Kasabay nito, hindi maiwasan ni Yuchen na magtaka kung bakit hindi ginamit ni Aileen ang kanyang Prime Divine Artifact noong nakikipaglaban kay Fallon. Gamit ang isang Prime Divine Artifact, madali niya sana itong matatalo. Natuklasan ni Yuchen kanina na ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay si Fallon, ang pinakanamumukod tanging mahika ng angka ng Palmer, nang matuklasan niya na ang pinakamakapangyarihang tao ay si Marduk. Tanging si Fallon lamang ang bibigyan ng life-saving Jade Token. Katulad nito, alam din ni Aileen kung sino si Fallon. Bilang ang pinakanamumukod tanging mahika sa pangunahing kataas-taasang ranggong angka ng Palmer, si Fallon ay kilala sa mga piling tao sa iba't ibang kaharian ng mga Diyos. Umiling si Aileen at sinabing, hindi. Kung mayroon ako nito, pinutol ko na sana ang Fallon na iyon. Kumunat ang noo ni Yuchen. Kung gayon, bakit mo ginawa? Singit ni Aileen. Mayroon na akong 3 piraso ng Prime Divine Artifacts. Imposibleng kolektahin lahat ng siyam bago maging isang Advanced Supreme God. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy siya sa pagsasalita, nangako ang aking ninuno na bibigyan ako ng isang Prime Divine Artifact pagkatapos kong maging isang Advanced Supreme God kaya wala akong magamit para sa mga piraso. Nako, bukod sa 2 piraso, maaari mo ring makuha ang aking mga piraso. Habang nagsasalita si Aileen, naglabas siya ng 3 piraso ng mga pangunahing banal na artifact at ipinadala ang mga ito kay Yuchen. Natigilan si Yuchen sa 3 piraso ng Prime Divine Artifacts. Kumunat ang noo niya habang naghihinanakit kung bakit ibang-iba ang swerte niya kay Aileen kahit pareho silang Intermediate Supreme Gods. 4,272. Pagkatapos makapasok sa magulong rehiyon na matatagpuan sa panloob na bahagi ng Realm Battlefield. Ang magulong rehiyon, mahinahong naisip ni Alvin sa sarili. Ang magulong rehiyon ay mas mapanganib pa kaysa sa Realm Battlefield. Kilala ito bilang lugar ng pagpatay ng mga kataas-taasang Diyos at mga abanteng emperador ng mga Diyos. Sa mga simpleng kataas-taasang Diyos, maituturing na walang talo si Alvin. Gayunpaman, mayroon ding mga kataas-taasang Diyos na nasa pagitan at nasa mataas na antas na naglalakbay sa magulong rehiyon. Ang batas ko ng kalawakan ang nakamit ang pinakamalaking pag-unlad sa nakalipas na taon. Nais ni Alvin na palakihin ang kanyang cultivation sa loob ng 1 taon na siya ay nasa closed-door cultivation. Gayunpaman, masyadong maikli ang oras kaya sa kabila ng paggamit ng mga gantimpalang natamo niya noon, hindi pa rin gaanong mahalaga ang kanyang pag-unlad. Hindi ito nakakagulat dahil ang cultivation ng isang tao ay mas mabagal na uunlad pagkatapos maging isang Supreme God. Sa kabaligtaran, ang kanyang batas ng kalawakan ay bumuti ng husto kaya't maaari na nitong maipakita ang isang kababalaghan na nagningning ng milyon-milyong milya. Ang aking pag-unawa sa batas ng kalawakan ay higit pa sa kay Third Senior Brother noon. Iniisip ko kung ang batas ni Third Senior Brother ay kayang magpakita ng kababalaghang nagniningning ng milyon-milyong milya ngayon. Hindi na kailangang sabihin, si Alvin ay umangat na sa ibang antas ngayong bumuti na ang kanyang batas ng kalawakan. Bagamat matatagalan pa bago siya makalusot, karamihan sa mga Intermediate Supreme Gods ay wala ng katapat para sa kanya. Hindi pa rin siya katapat para sa mga top Intermediate Supreme Gods tulad ng kanyang Third Senior Brother, si Yuchen. Bigla, isang sigaw na puno ng pag-aatubili ang umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. Kasunod nito, isang malaking figure ang sumikat sa kalangitan na di kalayuan bago bumagsak sa lupa. Kasabay nito, ang kababalaghan ng batas na nagliwanag ng 100,000 milya ay kumislap sa kalangitan. Ipinapahiwatig nito na isang simpleng kataas-taasang Diyos ang namatay. Maraming pagkamatay ang nasaksihan ni Alvin sa kanyang buhay kaya naman naging manhid na siya. Napakagulo talaga ng lugar na ito. Madalas akong pumatay sa Realm Battlefield, pero bihira akong makakita ng iba na pumapatay. Unang araw ko pa lang dito, pero nakatagpo na ako ng ganito, buntong hininga ni Alvin sa sarili. Natural lamang, alam ni Alvin na mas mataas ang posibilidad na masaksihan niya ang ganoong bagay sa magulong rehiyon dahil sa halip na 2, may mga tao mula sa 6 na realms of God sa magulong rehiyon. Lahat, kasama na siya, ay may mataas na posibilidad na makasalubong ang mga kalaban sa magulong rehiyon. Dapat ay nakapasok na si Kelly sa magulong rehiyon ngayon kung nasa Realm Battlefield pa rin siya. Dapat nandito rin ang biyenan at hipag ko. Sumakit ang ulo ni Alvin nang maisip niya sina Reggie at Talia.
Noong una, pumasok siya sa realm battlefield para hanapin ang kanyang asawa, ngunit ngayon, kailangan na rin niyang hanapin ang kanyang biyenan at hipag. Natural, hindi niya sinisi si Reggie. Tutal, si Reggie ang tunay na ina ni Kelly noong nakaraang buhay nito. Isinugol ni Reggie ang kanyang buhay at pumasok sa magulong rehiyon para lang hanapin si Kelly. Hindi niya alam na mabilis na bumuti ang kanyang cultivation base at pumunta rin siya para hanapin si Kelly. Bago pumunta sa Divine Sanction Battlefield, hinanap ni Reggie si Alvin sa Profound Energy Land at nag-iwan ng ilang bagay para dito. Bagamat hindi pa niya ito nakikilala, naiintindihan niya ang mabuting intensyon nito. Bago pa man lumitaw ang magulong rehiyon dito, nakapunta na si Alvin sa lugar na ito dati. Gayunpaman, sa paglitaw ng magulong rehiyon, ang lugar ay ganap na nagbago. Hindi lamang ang kapaligiran at tanawin ang nagbago, kundi pati na rin ang layuning pumatay ay kumalat sa hangin dito. Naglakad si Alvin sa lupain at mga bundok sa magulong rehiyon. Kasabay nito, hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Bagamat malakas na siya ngayon, marami pa ring mga taong kayang talunin at patayin siya. Bukod sa mga nangungunang intermediate supreme gods, mayroon ding mga advanced supreme gods na kayang pumatay sa kanya. Ang bilang ng mga intermediate at advanced supreme gods sa magulong rehiyon ay triple kaysa sa Divine Sanction Battlefield. Sa katunayan, ang bilang ay maaaring tumaas pa ng 5 o 10 beses. Maraming mga Diyos na nasa pagitan at mas mataas ang antas ang pumasok sa larangan ng digmaan ng kaharian dahil lamang sa magulong rehiyon upang maghanap ng mga hindi inaasahang engkwentro. Ang magulong rehiyon ay nabuo sa pamamagitan ng pagtatagpo ng 3 larangan ng digmaan ng kaharian. Natural lamang na mayroong 3 beses na mas maraming hindi inaasahang engkwentro at mga lihim na kaharian. Patuloy na sumulong si Alvin, umaakyat sa mga bundok at dumaan sa mga kagubatan. Bagamat maingat siya, hindi niya alam na sinusundan siya ngayon ng 2 lalaking nasa katanghaliang gulang. Malinaw na siya ang tina-target. Isa sa mga lalaking nasa katanghaliang gulang ay matangkad at payat habang ang isa naman ay pandak at matipuno. Dinilaan ng pandak at matipunong lalaki ang kanyang mga putok na labi habang nagtatanong ng may nagniningning na mga mata, dapat madali lang para sa atin na pabagsakin siya, di ba? Mahinahong sinabi ng matangkad at payat na lalaking nasa katanghaliang gulang, magpasensya ka. Hanggang sa malaman natin ang kanyang lakas, hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos. Ang magulong rehiyon ay maraming hindi inaasahang engkwentro, ngunit ito rin ay lubhang mapanganib. Bagamat isa rin siyang simpleng kataas-taasang Diyos tulad natin, huwag mong kalimutan na hindi tayo kabilang sa mga nangungunang simpleng kataas-taasang Diyos. Hindi sineryoso ng pandak at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ang sinabi ng kanyang kasama. Pabiro niyang sinabi, masyado kang maingat. Halata naman na ang binata ay naging isang simpleng kataas-taasang Diyos kamakailan lang. Hindi pa rin matatag ang kanyang cultivation base. Gaano kaya siya kalakas? Sa aking palagay, habang tumatagal ang iyong buhay, lalo kang nagiging duwag. Bago pa matapos magsalita ang pandak at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang, 3 panimulang kataas-taasang Diyos ang nagsanib puwersa at inatake si Alvin sa oras na ito. Malinaw na ang 3 pangunahing kataas-taasang Diyos ay nakapagpatatag na ng kanilang mga cultivation base at kapantay na sila ng 2 lalaking nasa katanghaliang gulang. Sus Mariosep. Huli na tayo. Bulong ng pandak at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagkatapos, isang ekspresyon ng mukha na may halong takot at ginhawa ang lumitaw habang patuloy niyang sinasabi, gayunpaman, buti na lang at hindi tayo gumawa ng aksyon. Kung hindi, kahit pa mapabagsak natin siya, tiyak na hindi natin kayang harapin ang 3 taong iyon. Hindi sumagot ang matangkad at payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa halip, patuloy siyang nakatitig kay Alvin. Bilang isang simpleng kataas-taasang Diyos, ang kanyang paningin ay likas na kakaiba. Napansin niya ang mahinahong ekspresyon ni Alvin habang umaatake ang 3 simpleng kataas-taasang Diyos. Ang kababalaghan ng batas na nagniningning sa layong 100,000 milya. Biglang bulalas ng pandak at matipunong lalaki. Ang kababalaghan ay litaw sa itaas ng isa sa 3 lalaki, na malinaw na siyang pinuno ng 3. Hindi tayo makakataka sa kanila kung kailangan natin silang harapin. Takot na sabi ng pandak at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang.
Ang pag-unawa ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang sa batas ay hindi pa umaabot sa antas kung saan maaari na nilang maipakita ang isang penomeno ng batas. Sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng matangkad at payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Napansin niya na hindi man lang gumanti si Alvin kahit na lumitaw ang kababalaghang nagniningning sa layong 100,000 milya. Napaisip siya sa sarili, may mali ba? Ganun na ba siya kagulat-gulat kaya hindi man lang siya makariyak? Sa di kalayuan, bahagyang nabigla si Alvin sa tatlong simpleng kataas-taasang Diyos. Hindi man lang sila naramdaman ang kanyang banal na enerhiya bago pa man sila lumitaw. Inisip niya na ang tatlo ay gumamit ng isang formation upang maiwasang mapansin ng mga may parehong cultivation base ang kanilang mga aura. Ang penomeno ng batas na kumikinang sa layong 100,000 milya. Sa antas niya, hindi naman masama ang pag-unawa niya sa batas. Gayunpaman, tila kamakailan lang niya pinagbuti ang batas niya ng tubig. Maliwanag, ang batas ng tubig ang nangunguna sa pinakamalakas na batas ng trio. Sa sandaling ito, isang malaking alon ang gamulong patungo kay Alvin na parang isang nakakatakot na halimaw na determinadong lumunin siya. Kasabay nito, ang dalawa pang pangunahing kataas-taasang Diyos ay sumunod ng malapit sa likuran, puno ng intensyong pumatay. Mag-teleport. Nag-teleport si Alvin at muling lumitaw sa likuran ng kanyang mga kalaban. Dahil wala sa tatlo ang nakakaintindi ng batas ng kalawakan, magiging mahirap para sa kanila na pigilan siya o pigilan sa paggamit ng teleportation profundity. Gayunpaman, umikot sila, at mabilis na tumugon. Hinahanap mo ang kamatayan, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Kasunod nito, biglang lumabas ang banal na enerhiya ni Alvin habang ginagamit niya ang kanyang batas ng kalawakan. Sa loob lamang ng isang iglap, isang kababalaghan na nagningning ng milyon-milyong milya ang lumitaw. Pagkatapos, isang balingkinitang figure na nakasuot ng makulay na roba ang lumitaw sa harap ni Alvin bago nagiba bilang isang 7 kulay na espada na nahulog sa kanyang kamay. Nang makita ng pinuno ng tatlo na nakaintindi sa batas ng tubig, isang binata, ang kababalaghang nagningning ng milyon-milyong milya, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sumigaw siya, at tinipon ng dalawa pa, kailangan nating magsanib puwersa at umatake ng buong lakas para mapatay siya. Hindi pa niya napapatatag ang kanyang cultivation base kaya dapat ay kaya natin siyang patayin basta't magsanib puwersa tayo. Sumabog ang banal na enerhiya ng binata pagkasabi niya. Mabilis na nakabawi mula sa kanilang pagkabigla ang dalawa pa at umatake. Gayon din, nagulat ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang sa di kalayuan. Ang kababalaghang nagniningning ng milyon-milyong milya. Paano naunawaan ng isang simpleng kataas-taasang Diyos ang batas hanggang sa puntong ito? 4,273. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ng pandak at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang habang pinapanood ang nangyayari sa harap niya. Kung mas maaga sana silang kumilos ng kasama niya, malamang ay namatay na sila. Samantala, natural na walang kamalay-malay si Alvin sa dalawang lalaking nagmamasid mula sa malayo. Abala siya sa pakikipag-ugnayan sa tatlong pangunahing kataas-taasang Diyos, na nakakagulat na patuloy na umaatake sa kanya kahit na nakita na niya ang kanyang kababalaghan ng batas na nagniningning ng milyon-milyong milya. Iniisip ko kung gaano nakalakas ang 7 Orifices Exquisite Sword ngayon matapos niyang higupin ang 2 piraso ng Prime Divine Artifacts, tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Pagkatapos, ikinumpas niya ang kanyang kamay na may hawak na 7 Orifices Exquisite Sword at ginamit ang kanyang sword daw. Swoosh! Isang nakasisilaw na sinag ng espada na may 7 kulay, na may dalang batas ng kalawakan, ang tumama patungo sa pinuno ng tatlo. Hindi. Isang nakakakilabot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin kasabay ng isang kislap ng liwanag. Kasunod nito, isang malaking figure ang sandaling lumitaw bago bumagsak sa lupa. Imposible. Paano ito posible? Ang dalawa pang pangunahing kataas-taasang Diyos ay nabigla at hindi makapaniwala nang makita nila ang kanilang pinuno na pinapatay ng sinag ng espada na may 7 kulay. Bago pa man makapag-react ang dalawa, biglang lumihis ang sinag ng espada at tumama patungo sa kanila. Hindi. Sigaw ng isa sa kanila sa takot. Bago pa makapag-react ang isa. Bumuhos. Bumuhos. Kasunod nito, 2 malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw kasabay ng paglitaw ng 2 malalaking figure sa hangin bago bumagsak sa lupa.
Napakalakas ng kaguluhan kaya't nayanig ang lupa na parang may lindol. Sa isang tama lang ng kanyang espada, napatay ni Alvin ang natitirang dalawang simpleng kataas-taasang Diyos. Sa kabuuan, 2 galaw lang ang kailangan niya para mapatay ang 3 simpleng kataas-taasang Diyos. Sa katunayan, malalakas sila. Nakakalungkot na nakatagpo nila ako, naisip ni Alvin sa sarili na may bahagyang ngiti habang sumusulyap sa bangkay ng pinuno, na kayang magpakita ng penomeno ng batas na sumisikat sa layong 100,000 milya. Kung siya ay isang ordinaryong panimulang kataas-taasang Diyos na hindi pa nakakapagpatatag ng kanyang cultivation, malamang ay napatay na siya nila. Kung ikukumpara sa mga intermediate at advanced supreme gods, mababa talaga ang cultivation base ko. Bukod pa riyan, nanatili akong tahimik. Hindi nila ako dapat targetin, di ba? Sa katunayan, hindi man lang ako susulyapan ng mga advanced supreme gods, di ba? Naisip ni Alvin habang inililigpit ang 2 kilalang divine artifact at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang kilalang banal na artifact ng pinuno ng trio ay nawasak nang siya ay mapatay kaya mayroon na lamang 2 kilalang banal na artifact na natitira mula sa 2 pang pangunahing kataas-taasang Diyos. Lingid sa kaalaman ni Alvin, ang 2 lalaking nasa katanghaliang gulang ay pinapanood pa rin siya mula sa likod ng isang bangin sa di kalayuan. Patuloy na pinagpapawisan at nanginginig sa takot ang pandak at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Sinabi niya sa matangkad at payat na lalaking nasa katanghaliang gulang, "Sus Mariosep." Nakakatakot siya. Naunawaan din niya ang sword daw sa napakataas na antas. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganito kasimpleng kataas-taasang Diyos. Kung hindi ko ito nakita mismo, hindi ako maniniwala na mayroong ganito kalakas na simpleng kataas-taasang Diyos. Nakakita ka na ba ng ganito kalakas na simpleng kataas-taasang Diyos? Napakalakas niya kaya sa palagay ko ay hindi siya kayang tapatan ng ibang simpleng kataas-taasang Diyos. Huminga ng malalim ang matangkad at payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod habang sinasabi, base sa kanyang lakas, sa palagay ko ay kaya pa niyang patayin ang mga intermediate supreme god na hindi pa napapatatag ang kanilang mga cultivation base. Talagang malakas siya. Mabuti na lang at nauna siyang inatake ng 3 iyon. Kung hindi, baka namatay na tayo. Nanatili pa ring takot ang puso ng matangkad at payat na lalaking nasa katanghaliang gulang nang maalala niya kung paano pinatay ang 3. Tama ka. Mabuti na lang at hindi tayo ang unang gumalaw, sabi ng pandak at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang habang tumatango bilang pagsang-ayon. Sa langit at lupang ito, tanging ang mga pinakamakapangyarihan lamang ang nakakaalam na ang langit at lupa kung saan umiiral ang lahat ng nilalang ay tinatawag na lupain na sumusuway sa Diyos. Ang lupain ng mga Diyos na sumusuway ay binubuo ng 18 kaharian ng mga Diyos, 81 kaharian ng mga Devata, at hindi mabilang na mga makamundong kaharian. Ang 18 realms of gods ay ang maliliit na mundo ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang na siyang tagapag-alaga ng lupang sumusuway sa Diyos. Kasama ng kanilang maluwalhati at mataas na katayuan, ang mga tagapag-alaga ng 18 realms of gods ay may mabibigat na responsibilidad. Tutal, kung ang mga realms of gods ay masisira, ang God-suffering land ay malapit nang maubos. Ang 18 realms of gods ay magkakaugnay at bumuo ng isang bilog sa God-defying land, at sa gitna ng bilog ay isang malayang realm na kilala bilang Convention Realm. Ang Convention Realm ay kung saan nagtitipon ang mga pinakamakapangyarihang tao kapag may nagaganap na pagpupulong. Ngayon, magkakaroon ng pagpupulong sa Convention Realm. Sa katunayan, ang pagpupulong ay ipinatawag 2 taon na ang nakalilipas. Hindi naging madali para sa lahat ng mga may kapangyarihan ang magtipon. Kaya naman, inabot ng 2 taon bago dumating ang lahat, maliban sa ilan na may mga agarang bagay. Bukod pa riyan, ang mga pinakamakapangyarihang tao na dumalo sa pulong ay hindi pisikal na naruroon. Madali para sa kanila na maipakita ang kanilang mga pagpapakita sa Convention Realm dahil sa manipis at mahinang spatial barrier doon. Ang mga puwang na napunit, na nakakaapekto sa paningin ng isang tao, ay karaniwang lumilitaw din sa lugar na ito. Sa sandaling ito, isang malaking mukha ang lumitaw at walang pakialam na nagsabi, "Simulan na natin ang pulong." Kasunod nito, sunod-sunod na lumitaw ang mga figure. Ang kanilang mga aura ay lubhang nakakatakot kaya't napunit ang espasyo nang sila ay lumitaw.
Ang isang ordinaryong malayang kaharian ay hindi makakayanan ang mga aura ng napakaraming supreme powerhouses. Pagkatapos, ang malaking mukha na nagsalita kanina ay kumurap bago nag-iba ng anyo bilang isang tao. Pag-aari ito ng isang gwapong binata na nakasuot ng puting mahabang damit. Mayroon siyang eleganteng anyo at mukhang isang iskolar. Ang kanyang mga kilay ay nagbigay din sa kanya ng marangal na anyo. Ang binata, na tila nangunguna sa pulong, ay nagsabi, "Ngayon, tatalakayin natin ang tatlong bagay." Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya sa pagsasabing, may isang taong nakialam sa Divine Sanction Battlefield sa pamamagitan ng pagsajep sa kanyang direktang inapo mula sa isang labanan sa isang lihim na kaharian. Naging malamig ang boses ng binata sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Pagkasabi niya ng boses, halos lahat ay sabay-sabay na napalingon sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Walang ekspresyong sinabi ng binata, "Yunheng, magpaliwanag ka." Bumantong hininga ang lalaking nasa katanghaliang gulang, si Yunheng, at sinabing, "Ako ang nagkamali. Hindi ako dapat nakialam sa mga bagay-bagay sa larangan ng digmaan sa kaharian. Handa akong parusahan." Si Yunheng ang ninuno ng angkan ng Ning sa lupain ng banal na alay. Siya rin ang tanging pinakamataas na makapangyarihang nilalang sa angkan ng Ning. Dati, muntik nang mamatay ang pinakanatatanging mahika ng kanilang angkan, si Adrian. Nang panahong iyon, agad na binasag ni Adrian ang Nagel iligtas buhay na Jade Token na siyang nag-alerto sa kanya sa panganib. Kasunod nito, ipinakita niya ang kanyang pagpapakita sa lihim na kaharian at iniligtas si Adrian. Mapupunta kayo sa Mill Fairy Town sa loob ng 3,000 taon. May mga pagtutol ba kayo? Walang emosyong sabi ng binata. Pagkatapos, humarap siya sa iba at muling tanong, may mga tumututol ba? Mabilis na umiling si Yunheng at sinabing, "Wala akong tutol. Aalis ako papuntang Mill Fairy Town ngayon din. Hindi ako aalis hanggat hindi lumilipas ang 3,000 taon." Samantala, nanatiling tahimik ang iba pang mga pinakamakapangyarihang tao. Sa katunayan, lahat sila ay nakakaramdam ng empatiya kay Yunheng. Hindi rin sila makakaupo ng tahimik kung sila ang nasa kalagayan ni Yunheng. Katulad ni Yunheng, binigyan din nila ang kanilang mga pinakanatatanging direktang inapo ng mga Jade Token na Nagel iligtas buhay. "Sige, nalutas na ang bagay na ito," sabi ng binata bago mabilis na lumipat sa susunod na usapan. Pagkatapos ng isang paghinto, kumislap ang mga mata ng binata habang patuloy niyang sinasabi, "Ang pangalawang bagay ay tungkol sa Realm Battlefield. Mayroon na lamang 100 taon bago magsara ang Realm Battlefield. Ayon sa mga nakaraang tradisyon, ang magulong rehiyon ay mananatiling bukas lamang sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, plano kong hayaan itong manatiling bukas sa loob ng 7 dekada. Hindi lang iyon, kundi sa huling 3 dekada, ang lahat ng 3 magulong rehiyon ay magsasama-sama. Nangangahulugan ito na ang mga tao mula sa lahat ng 18 Realms of Gods ay nasa isang lugar. Bagamat hindi ito isang pangyayaring hindi pa naganap, nanlaki pa rin ang mga mata ng mga Supreme Powerhouse nang marinig nila ang mga salitang ito. Kadalasan, nangyayari ito kapag ang isang Supreme Powerhouse ay nakakuha ng isang bagay na napakabihirang bagay na lubhang kapakipakinabang sa mga Supreme God ngunit walang silbi sa isang Supreme Powerhouse. Ang bagay na ito ay mas mahalaga at mas kapakipakinabang sa mga Supreme God kaysa sa karamihan ng mga bagay na ibinigay ng mga Supreme Powerhouse sa kanilang mga inapo ay hindi maihahambing dito. Nabalitaan ko na ang Peace Element World at ang Blazing Wing World ay nakahukay ng isang banal na bukal sa Heaven Interrogation Path ng Outer Boundary. Gayunpaman, habang pinag-aagawan nila ito, naiwala nila ito sa isang ikatlong partido. Sa pagkakataong ito, biglang lumingon ang isang matandang lalaki sa binata na may gulat na ekspresyon sa mukha at sinabing, "Maaari ka bang?" Sabay-sabay ding napalingon ang iba pang mga makapangyarihang tao sa binata. Sinasabing ang isang patak mula sa banal na bukal ay katumbas ng 1,000 taon ng saradong paglilinang para sa isang ordinaryong panimulang kataas-taasang Diyos. 4,274. Matagal nang hindi nagpapakilala si Alvin simula nang pumasok siya sa magulong rehiyon sa loob ng Divine Sanction Battlefield. Ito ay isang lugar ng pagpatay na nilikha mula sa interseksyon ng 3 realm battlefield.
Gayunpaman, sa kabila ng pagiging hindi nagpapakilala, nakatagpo niya ang maraming simpleng Supreme Gods na pumukaw sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, pinatay niya silang lahat. Sa oras na ito, isang tao ang nakatayo sa sulok ng tuktok ng bundok at pinapanood si Alvin. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim nang makita niya si Alvin na madaling napatay ang isang simpleng kataas-taasang Diyos. Mukhang kamakailan lang naging isang simpleng kataas-taasang Diyos ang taong ito, pero napakalakas niya. Kahit papaano, kasing lakas rin siya, isang intermediate na kataas-taasang Diyos. Wala akong kumpiyansang labanan siya. Sa katunayan, pakiramdam ko ay nanganganib ako sa kanya. Kung hindi ko ito naranasan mismo, hindi ako maniniwala na ang isang intermediate Supreme God ay makakaramdam ng pananakot sa isang simpleng Supreme God. Tama man o hindi ang aking intuition, hindi ko na kailangang pukawin siya. Hindi naman ako makakakuha ng anumang bagay sa pagpatay sa kanya. Malamang na kusang masisira rin ang kanyang spatial ring. Sa pinakamalaki, makukuha ko ang kanyang kilalang banal na artifact. Hindi ito sulit, naisip ng intermediate Supreme God sa sarili, umiling bago umalis. Sinabi sa kanya ng likas na ugali ng panggit ng kataas-taasang Diyos na hindi madaling pakisamahan si Alvin kaya't umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang likas na ugali na pala ang nagligtas sa kanyang buhay. Samantala, matapos mapatay ang isang medyo malakas at simpleng kataas-taasang Diyos, bahagyang napakunot ang noo ni Alvin at tumingin sa langit, pakiramdam niya ay may mali. Kasabay nito, ang iba pang mga kataas-taasang Diyos, kasunod ang mga emperador ng mga Diyos na mas mabagal ng kaunti, sa lahat ng iba pang larangan ng digmaan sa realm, kabilang ang Divine Sanction Battlefield, ay tumingin din sa kalangitan. Maya-maya pa, nagsimulang yumangay ang langit. Naguluhan ang mga emperador ng mga Diyos habang pinagmamasdan nila ang hanging marahas na humahampas sa kalangitan, na nagpapakalat sa mga ulap. Anong nangyayari? Anong klaseng kababalaghan ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganito dati. 900 taon na ako sa larangan ng digmaan, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganito. Ano ito? Sa kabilang banda, bahagyang napakunot ang noo ng ilang mas matanda at maalam na kataas-taasang Diyos. Mag-aanunsyo ba ang mga pinakamakapangyarihang namamahala sa realm battlefield? Magkakaroon ba ng pagbabago sa mga patakaran? Hindi tulad ng iilang kataas-taasang Diyos na nakaranas na nito o nakarinig na nito noon, si Alvin, tulad ng marami pang iba, ay walang kaalam-alam. Anong nangyayari? Nakarinig na ako ng ganito dati. Bakit ganito ang langit? Nakatitig si Alvin sa langit habang nakanganga. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganitong kababalaghan matapos gumugol ng ilang dekada sa realm battlefield kaya natural lang na nalito siya. Bukod dito, ngayon lang niya narinig ang ganitong bagay noon. Nang sa wakas ay matuklasan ng mga nasa ilalim ng kaharian ng isang emperador ng mga Diyos ang anomalya sa kalangitan, ang kalangitan ay bumabalik na sa orihinal nitong anyo. Hindi nagtagal pagkatapos noon, isang walang pakialam na boses ang umalangaw-ngaw sa lahat ng larangan ng digmaan sa realm. Sa halip na isang dekada, ang lahat ng tatlong magulong rehiyon ng realm battlefields ay mananatiling bukas sa loob ng 7 dekada. Sa huling 3 dekada, ang tatlong magulong rehiyon ay magsasama-sama, at magiging mas mapanganib kaysa dati. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy ang boses sa pagsasabing, hindi namin basta-basta binabago ang mga patakaran sa realm battlefield, lalo na kung 100 taon na lang ang natitira bago ito magsara. Gayunpaman, kapag ginawa namin ito, nangangahulugan ito na may mas malalaking oportunidad. Pagkatapos ng pagsasama ng tatlong magulong rehiyon, bibigyan yung lahat ng bagong token na katulad ng inyong Battle Merit Token. Itatala ng bagong token ang inyong mga chaotic points. Magkakaroon ng hiwalay na sistema ng pagraranggo para sa lahat ng cultivation base. Halimbawa, magkakaroon ng ibang ranggo para sa rudimentary, intermediate, at advanced na Lords of Gods. Nalalapat din ito sa mga Emperor of Gods at Supreme Gods. Ang mga puntos na iyong maiipon ang magtatakda ng iyong ranggo. Kung papatayin mo ang isang tao na may parehong cultivation base, gagantimpalaan ka ng ilang chaotic points. Kung papatayin mo ang isang tao na ang cultivation base ay mas mataas sa isang antas, ang chaotic points ay tatriple.
Kung papatayin mo ang isang tao na ang cultivation base ay 2 antas na mas mataas, makakatanggap ka ng 10 beses na mas maraming chaotic points. Tulad ng dati, mas mataas ang cultivation base ng taong papatayin mo, mas maraming chaotic points ang iyong matatanggap. Gayunpaman, ang pagpatay sa isang taong mas mahina kaysa sa iyo ay magdudulot sa iyo ng magulong puntos. Kung papatayin mo ang isang taong ang cultivation base ay 2 antas na mas mababa kaysa sa iyo ay magdudulot sa iyo ng 3 magulong puntos. Ang pagpatay sa isang taong ang cultivation base ay 3 antas na mas mababa ay magdudulot sa iyo ng 10 magulong puntos. Ang pagpatay sa isang taong ang cultivation base ay 4 na antas na mas mababa ay magdudulot sa iyo ng 30 magulong puntos. Kung mas mahina ang kalaban na mapapatay mo, mas magulong puntos ang magugugol sa iyo. Ang pangwas na ranggo ay pagpapasyahan 1 buwan bago magsara ang realm battlefield. Makakakuha ka rin ng mga puntos sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang engkwentro at paglilinis ng mga lihim na kaharian. Ang mga nasa top 10 ay gagantimpalaan. Kahit ang mga nasa ika-10 ranggo ay gagantimpalaan ng isang patak mula sa banal na bukal. Sa oras na ito, nalaman na ni Alvin na ang boses ay pagmamayari ng isang kataas-taasang makapangyarihang tao. Ayon sa pinakamataas na makapangyarihang bansa, ang magulong rehiyon ay mananatiling bukas sa loob ng 7 dekada sa halip na 1 dekada. Sa huling 3 dekada, ang lahat ng 3 magulong rehiyon ay magsasama-sama sa isa, nalilikha ng isang mas mataas na bersyon ng magulong rehiyon. Ang ranggo ng isang tao ay matutukoy sa bilang ng mga magulong puntos na naipon, at ang mga nasa nangungunang 10 ranggo ay gagantimpalaan ng naaayon. Hinanap ni Alvin ang kanyang mga alaala at natuklasan na ngayon lang niya narinig ang tungkol sa banal na bukal. Ang banal na bukal. Ano iyon? Kahit ang mga nasa ika-10 ranggo ay gagantimpalaan ng isang patak mula sa banal na bukal. Gaano ba kahalaga iyon? Mas malakas ba ito kaysa sa isang patak ng banal na enerhiya ng Supreme Powerhouse? Bakit napakakuripot ng mga Supreme Powerhouse? Dapat nilang gantimpalaan ang mga nasa ika-10 ranggo ng kahit isang patak ng banal na enerhiya ng Supreme Powerhouse, reklamo ni Alvin sa loob-loob. Ang Supreme Powerhouse na iyon mula sa angkan ng Ning na iyon ay mas mapagbigay kung ikukumpara. Batay sa mga gantimpala para sa mga nasa ika-10 ranggo, malamang na ang mga gantimpala para sa mga nasa unang ranggo ay hindi hihigit sa 2 piraso ng pangunahing banal na artifact. Matapos makaharap ang Supreme Powerhouse mula sa Ning Clan ng Sanction Land, hindi na naging misteryoso para kay Alvin ang mga Supreme Powerhouse. Gayunpaman, inisip pa rin niya na sila ay medyo matayog at mapagbigay. Tutal, kapalit ng pagsadyep sa kanyang direktang inapo, binayaran siya ng Supreme Powerhouse mula sa Ning Clan ng 2 piraso ng Prime Divine Artifacts. Kung naririnig lang ng mga nakakaalam ang iniisip ni Alvin, tiyak na sasawayin nila siya dahil sa kanyang kamangmangan. Sa lupain ng mga Diyos na sumusuway, ang isang patak mula sa banal na bukal ay mas mahalaga pa kaysa sa 10 patak ng banal na enerhiya ng Supreme Powerhouse. Matapos magreklamo tungkol sa kawalan ng pagkabukas palad ng mga Supreme Powerhouse, patuloy na nagtaka si Alvin sa loob-loob niya, ilan kaya ang mga Supreme Powerhouse na mayroon. Mula pa noong unang panahon, mayroon lamang 18 realms of gods. Nangangahulugan ito na mayroong hindi bababa sa 18 kataas-taasang kapangyarihan. Nabalitaan ko na para maging master ng isang realm of gods, kailangan mamatay ang isa pang master. Tutal, 18 realms of gods lang ang pwedeng magkaroon sa isang pagkakataon. Pero, sigurado akong mahigit 18 Supreme Powerhouse ang mayroon. Sabihin na lang natin na may ilang Supreme Powerhouse na namamahala sa isang realm battlefield. Kung isa sa alang-alang na may 9 na realm battlefield, dapat ay may ilang dosenang Supreme Powerhouse kahit papaano. Nalaman ito ni Alvin noong siya ay nasa Profound Energy Land. Iniisip ko kung mas marami pa bang Supreme Powerhouses kaysa sa hula ko. Mayroon bang 100 Supreme Powerhouses? Medyo marami sila. Mukhang hindi naman ganoon kalaking bagay ang maging isang Supreme Powerhouse. Maliban na lang kung ang isa ay maging pinakamalakas na Supreme Powerhouse. Di nagtagal, napagtanto ni Alvin na nadala na pala siya ng kanyang mga iniisip.
Kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-iisip, maaari pa niyang isipin na ang mga Supreme Powerhouse ay hindi kasing lakas ng kanyang inaakala. Ang kanyang malikhaing pag-iisip ay maaaring magtulak sa kanya na maniwala na maaari siyang maging isang Supreme Powerhouse bago magsara ang Realm Battlefield. 4275. Bumalik na sa dating payapang kalagayan ng kalangitan, ngunit maraming tao pa rin ang gulat na gulat matapos marinig ang biglaang anunsyo ng pinakamataas na makapangyarihang nilalang tungkol sa pagbabago sa Realm Battlefield. Narinig ko lang ang boses ng isang napakalakas na nilalang. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ang boses ng isang napakalakas na makapangyarihang nilalang. Napagdesisyonan ng panganay kong kapatid na huwag sumama sa akin sa Realm Battlefield. Siguradong may inggit siya kapag nalaman niya ito. Napakalakas na kapangyarihan nito. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ang boses ng isang napakalakas na kapangyarihan sa buong buhay ko. Ang ganda talaga ng boses kahit lalaki ang nagmamay-ari. Maraming tao ang natuwa, at maraming tao ang nagsaya sa bagay na ito. Hindi ito nakakagulat. Tutal, karamihan sa mga tao at ang kanilang mga nakatatanda ay hindi pa nakakakilala ng isang Supreme Powerhouse noon. Ang mga Supreme Powerhouse ay alamat para sa kanila kahit na alam nila ang tungkol sa pagkakaroon ng mga Supreme Powerhouse. Tutal, sa kanilang isipan, ang mga Supreme Powerhouse ay hindi nila maabot. Kaya naman, natural lamang na sila ay matuwa na marinig ang boses ng isang Supreme Powerhouse pagkatapos nilang makabawi mula sa kanilang pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Sa kabaligtaran, mayroong isang maliit na grupo ng mga tao na napakakalma. Ang mga taong ito ay maaaring nakaranas na nito dati o mula sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Ang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay may proteksyon ng mga pinakamataas na powerhouse. Kahit na misteryoso ang mga pinakamataas na powerhouse, minsan ay lumilitaw sila sa kani-kanilang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Gayunpaman, sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo, iilan lamang ang mga namumukod tangi ang nakatagpo ng mga pinakamataas na powerhouse. Sa isang magulong rehiyon. Swoosh! 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 Hindi mabilang na sinag ng espada ang bumuhos na parang mga nagngangalit na dragon mula sa langit, dahilan para gumuho ang mga bundok. Hindi. Nanginginig na sigaw ng isang binata sa kawalan ng pag-asa habang nakatingin sa berdeng figure sa malayo na may ekspresyon ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Isang binata na nakasuot ng berde ang nakatayo at nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod, mukhang Diyos ng espada habang nakapalibot sa kanya ang mga sinag ng espada. Paano ito naging posible? Paano mapapatay ng isang simpleng emperador ng mga Diyos ang isang simpleng kataas-taasang Diyos? Para bang nababaliw ang nawawalan ng pag-asa na binata. Pumasok siya sa magulong rehiyon kasama ang isang elder para protektahan siya. Tuwang-tuwa siya nang makahanap siya ng isang taong may parehong cultivation base tulad niya at buong tapang na inatake ang kabilang panig dahil mayroon siyang proteksyon ng kanyang elder. Kung mapapatay niya ang kanyang kalaban, magagawa niyang makalusot at maging isang advanced Emperor of Gods. Gayunpaman, taliwas sa kanyang inaasahan, sinabi ng kanyang kalaban na wala siyang laban sa kanya at hiniling pa sa kanyang elder, na isang simpleng Supreme God, na gumawa ng hakbang. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang elder ay isang medyo makapangyarihang simpleng Supreme God. Ang pinaka-nakakagulat, nagawa ng kanyang kalaban na patayin ang kanyang elder kahit na hindi nagpigil ang kanyang elder ng umaatake. Bang! Isang malaking figure ng rosas ang lumitaw sa hangin bago ito bumagsak sa lupa, na nagpapahiwatig ng pagkamatay ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Hindi nakakagulat ang pagkamatay ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Ang nakakagulat ay ang pagpatay ng isang pansamantalang emperador ng mga Diyos sa isang simpleng kataas-taasang Diyos. Bukod pa rito, isa lamang siyang intermediate Emperor of Gods, ngunit naunawaan na niya ang batas hanggang sa puntong kayang-kaya nitong magpakita ng isang kababalaghang nagniningning ng milyon-milyong milya. Siya ba ang reinkarnasyon ng isang Supreme Powerhouse? Tanong ng binata sa loob-loob niya habang naaalala ang Supreme Powerhouse na nagsalita kanina. Nako, ito na ang huling naisip ng binata.
Isang nakakatakot na sinag ng espada ang lumabas at tumusok sa kanyang katawan bago sumabog at naging libu-libong sinag ng espada na naging ambon ng dugo sa kalangitan. Kasunod nito, nawala ang mga sinag ng espada na nakapalibot sa binata na nakasuot ng berdeng damit at isang espada ang bumalik sa kanyang katawan. Tumingin siya sa malayo at bumulong sa kanyang sarili, ang mas mataas na bersyon ng magulong rehiyon, dapat ay kaya kung maging isang mas mataas na emperador ng mga Diyos sa pamamagitan nito, dapat ay nasa magulong rehiyon ng lupain ng malalim na enerhiya ang Little Alvin. Natatakot ako na magkikita lang tayo kapag nagsama-sama ang mga magulong rehiyon. Ang binata na nakadamit berde ay walang iba kundi si Berting, ang Panginoon ni Alvin, at ang dating Celestial Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Matapos umalis sa Solitary Destructive Heaven, naglakbay si Berting ng mag-isa. Sa simula, walang patutunguhan ang kanyang paggala at sumabay sa agos. Gayunpaman, isang araw, isang bagay na nakuha niya mula sa pamana ng isang Supreme Powerhouse ang nagsimulang magningning bago siya dinala sa isang lugar. Ang lugar ay binisita na ng isang Supreme God noon, at ito ay isang realm na wala sa kahit anong realm of gods. Ang tanging paraan para makapasok sa lugar na iyon ay ang basagin ang spatial barrier. Gamit ang lakas ni Berting, imposibleng mapunit niya ang spatial barrier. Gayunpaman, dahil ang item na naiwan ng isang Supreme Powerhouse, madali niyang nalagpasan ang kalawaan at nakapasok sa Independent Realm. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Berting na tila nakapasok siya sa tahanan ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Hindi ito katulad ng pansamantalang lupang pangkalinangan na natagpuan niya sa impyerno ng Osiria o ang lugar na dali-daling iniwan ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang ang kanyang pamana bago siya namatay. Ang malayang kaharian na ito ay nagtataglay ng maraming bagay na kapakipakinabang kay Berting, at hindi nakakagulat, tinulungan siya nitong itaas ang kanyang base ng paglilinang tungo sa kaharian ng isang Intermediate Emperor of Gods at patatagin ang kanyang base ng paglilinang. Hindi lamang iyon, ngunit naunawaan din niya ang kanyang batas ng oras hanggang sa punto kung saan maipapakita nito ang kababalaghan na sumikat ng 1,000,000 milya. Ang kanyang pag-unawa sa batas ng oras ay higit na lumampas sa kanyang batas ng pagkawasak, na dating kanyang pinakamalakas na batas. Ang dahilan kung bakit ang kanyang batas ng oras ay lubos na bumuti ay dahil sa kataas-taasang kabanalan ng kapangyarihan na kanyang natagpuan na pagmamayari ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang na nakakaintindi sa batas ng oras. Sa panahong ito rin natuklasan ni Berting na ang Supreme Powerhouse, na ang pamana ay minana niya, ay naging isang Supreme Powerhouse sa pamamagitan ng mismong Supreme Powerhouse Divinity na ito. Sa madaling salita, ang Supreme Powerhouse Divinity ay pagmamayari ng Panginoon ng Supreme Powerhouse na ang pamana ay minana niya. Ang Supreme Powerhouse ay may dalawang nagmamayari at matagal nang umiiral. Dahil dito, dumable ang bilis ni Berting sa pag-unawa sa batas ng oras. Bukod pa rito, bumilis din ang kanyang pag-intindi gamit ang kanyang sword daw. Kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng malaking tagumpay sa kanyang sword daw at nagsimulang makiisa sa kanyang batas ng oras. Batay sa mga scroll na natagpuan niya sa tahanan ng Supreme Powerhouse, tanging ang mga makapangyarihang Supreme Powerhouse lamang ang may kakayahang gawin ito. Kahit ang Supreme Powerhouse na minana niya ay hindi nakamit ito. Gayunpaman, siya, isang Intermediate Emperor of Gods, ay may kakayahang gawin ito. Na pinapangarap ng maraming Supreme Powerhouse, salamat sa kanyang sword daw. Sa madaling salita, ang kanyang pagsasama ng sword daw at ng batas ng oras ay lalong nagpabilis sa kanyang pag-intindi. Hindi kasama ang mga pinakamakapangyarihang tao, ang pag-unawa ni Berting sa sword daw ay isa sa pinakamalalim sa mga nakaintindi sa 4 na daw ng langit at lupa. Kapag lubos na naunawaan ni Berting ang sword daw hanggang sa hangganan, makakapagsimula na siya ng mas mataas na landas na hindi gaanong umaasa sa mga batas. Mas maaga nang patayin ni Berting ang panimulang kataas-taasang Diyos na nagpatatag sa kanyang cultivation base, ginamit niya ang panimulang pamamaraan mula sa pagsasama ng kanyang sword daw at ng batas ng oras. Gamit ang pamamaraang ito, nagawa niyang patayin ang kanyang kalaban sa isang atake lang. Si Little Alvin talaga ang maswerte kung bituin, buntong hininga ni Berting sa kanyang sarili.
Bagamat ang paglalakbay sa paglilinang ni Berting ay palaging medyo maayos, ang kanyang bilis ay malayo sa kung ano ito ngayon. Noong siya ay mga 10,000 taong gulang, ang kanyang mga nagawa ay pambihira kahit na hindi pa niya naabot ang pagiging Diyos. Gayunpaman, matapos siyang pilitin ng kaaway ni Alvin mula sa banal na lupain ng mga alay na tumakas patungo sa impyerno ng Ozere. Isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms, ang kanyang buhay ay dumaan sa isang napakalaking pagbabago. Sa impyerno ng Ozere, natagpuan niya ang pamana ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang at nakamit ang pagiging Diyos. Sa huli, pagkatapos umalis sa Devata Realm, natagpuan pa niya ang tahanan ng kataas-taasang makapangyarihang nilalang na mayroong mas malaking hindi inaasahang engkwentro. Hindi ako tatargetin ng angkan ng yun ng lupang handog ng banal na lupa kung wala akong koneksyon kay Little Alvin. Kung gayon, hindi ako mapupunta sa impyerno ng Ozere. Isa sa mga pinakamalaking biyaya ko sa buhay na ito ay ang pagkakaroon ni Little Alvin bilang aking direktang disipulo. Bukod dito, siya ang nakahanap ng aking pamana sa nakaraan, na nagresulta sa kanyang pagiging disipulo ko, naisip ni Berting sa sarili pagkatapos ng emosyonal na pagbuntong hininga. Sa tuwing naaalala niya ang bagay na ito, hindi niya maiwasang maramdaman na ang lahat ay nakatadhana na mula pa sa simula. 4,276. Hindi inaasahan ni Berting na ang kanyang cultivation ay uunlad ng ganito kalaki sa loob ng 1,000 taon pagkatapos niya maging 10,000 taong gulang. Sa panahong iyon, natamo niya ang pagiging Diyos bago tuluyang naging isang intermediate emperor of gods. Nakikita niya na malapit na rin siyang maging isang advanced emperor of gods. Tiwala siyang makakalusot siya bago magsama-sama ang mga magulong rehiyon. Bukod dito, sigurado rin siya na ang mga bagay na natagpuan niya sa tahanan ng Supreme Powerhouse ay makakatulong sa kanya na maging isang Supreme God. Gayunpaman, pagkatapos maging isang Supreme God, kakailanganin niyang umasa sa kanyang sariling pagsisikap upang umunlad. Bagamat maraming kapaki-pakinabang na bagay, hindi gaanong epektibo ang mga ito kapag nakapasok na ang isang tao sa kaharian ng isang Supreme God. Hindi madali ang paglilinang sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Kaya naman, hindi tulad ng mas mababang antas ng cultivation base, kahit ang isang kataas-taasang powerhouse ay hindi makakatulong ng malaki sa kanyang direktang inapo. Kung walang matibay na kalooban at mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa, kahit ang mga mapagkukunan mula sa isang kataas-taasang powerhouse ay hindi makakatulong sa pag-unlad ng cultivation ng isang tao pagkatapos makapasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Ayon sa senior, maraming direktang inapo ng mga Supreme Powerhouse ang hindi gumagalaw sa kaharian ng isang simpleng Supreme God at kalaunan ay namamatay mula sa heavenly tribulation. Dahil dito, maraming Supreme Powerhouse ang pipigil sa kanilang direktang inapo na makapasok sa kaharian ng mga hari ng mga Diyos kung mababa ang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ng kanilang direktang inapo. Tutal, hindi naman nila kailangang dumaan sa heavenly tribulation kung hindi sila papasok sa kaharian ng isang hari ng mga Diyos. Naunawaan ni Berting ang dahilan sa likod ng mga kilos ng mga kataas-taasang makapangyarihang grupo. Kung ang isang tao ay maglilinang at hindi papasok sa kaharian ng isang hari ng mga Diyos, ang buhay ng isang tao ay magiging kasing haba ng langit at lupa dahil hindi niya kailangang dumaan sa kapigatian sa langit. Gayunpaman, kung papasok siya sa kaharian ng isang hari ng mga Diyos, kailangan niyang dumaan sa kapigatian sa langit minsan bawat 1,000 taon. Higit sa lahat, anuman ang bilis ng pag-unlad ng isang tao, ang kapigatian sa langit ay magiging lalong mahirap at malakas. Kumusta na kaya si Little Alvin? Bagamat iniwan ni Berting ang kanyang mga doppelganger sa mas mababang kaharian, ang doppelganger na pinakamalapit kay Alvin ay nasa saradong cultivation. Hindi lang iyon, matagal na rin siyang hindi dinadalaw ng doppelganger ni Alvin. Kaya naman, wala siyang alam tungkol sa sitwasyon ni Alvin. Gayunpaman, batay sa bilis ng kanyang pag-unlad noon, dapat ay isa na siyang kataas-taasang Diyos ngayon, naisip ni Berting sa sarili, sayang, wala ang mga tao mula sa Profound Energy Land sa magulong rehiyong ito. Kung hindi, baka makakuha ako ng ilang impormasyon mula sa kanila. Alam ni Berting na si Alvin ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa lupain ng malalim na enerhiya.
Kaya naman, tiwala siyang karamihan sa mga katutubo ng lupain ng malalim na enerhiya ay tiyak na kilala si Alvin. Noong panahon ni Berting sa larangan ng labanan sa kaharian, nakarinig na siya tungkol sa maraming mahiwagang nilalang mula sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo mula sa ilang kaharian ng mga Diyos. Bukod sa mga kaharian ng mga Diyos na bumuo sa magulong rehiyong ito, nakarinig din siya tungkol sa isang napakatalinong mahiwagang nilalang mula sa isa pang kaharian ng mga Diyos. Nabalitaan na ni Berting ang tungkol kay Adrian, ang pinakamatalinong prodigy sa angkan ng Ning, isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo, at ang Sanction Land. Hindi lang iyon, marami rin ang nagsabing siya ang pinakamatalinong prodigy sa lahat ng nangungunang prodigy sa 18 Realms of Gods. Nabalitaan na ni Berting ang tungkol kay Adrian kahit na ang realm battlefield at ang magulong rehiyon na kinaroroonan niya ay walang interseksyon sa Sanction Land. Sa oras na ito, natural na walang kaalam-alam si Berting na wala si Alvin sa realm battlefield ng Profound Energy Land at pumasok na sa realm battlefield ng Divine Offering Land. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi rin niya alam na dati nang nakalaban ni Alvin si Adrian, ang napakatalinong prodigy mula sa Sanction Land na narinig niya. Ang lupain ng banal na alay. Maraming tao sa Divine Offering Land ang naaalala pa rin ang angkan ng Ling, isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Noon, matapos pumanaw ang pinakamakapangyarihang angkan ng Ling, unti-unting humina ang angkan ng Ling bago ito tuluyang nalipol. Walang nakakaalam kung sino ang pumuksa sa angkan ng Ling, ngunit may bulong-bulungan na ang pinakamakapangyarihang angkan ng Ling ay nakasakit sa isa pang pinakamakapangyarihang angkan. Kaya naman, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang isa pang pinakamakapangyarihang angkan ay pumuksa sa angkan ng Ling. Ang dating marangya at maunlad na ari-arian ng angkan ng Ling ay nasira na ngayon. Matapos malipol ang angkan, maraming tao ang pumupunta para sa banal na ugat ng kristal na nasa ilalim ng ari-arian. Gayunpaman, matapos maubos ang mga mapagkukunan mula sa banal na ugat ng kristal, bihirang pumunta ang mga tao sa ari-arian. Bukod dito, ang espasyo sa ari-arian ng angkan ng Ling ay napakatatag din. Madalas na makikita ang mga puwang sa espasyo. May mga bali-balita na noong nakaraan, isang emperador ng mga Diyos na malapit sa ari-arian ang nabunot sa isang puwang at namatay. May mga chismis din tungkol sa kung paanong ang isang formation na naiwan ng Supreme Powerhouse ng Ling Clan ay nananatili pa rin sa ari-arian ng Ling Clan kahit na nalipol na ang clan. Sinasabing pinuprotektahan ng formation ang mga spatial passage sa ari-arian ng clan. Kahit na walang divine crystal vein, ang mga spatial passage ay sinasabing mahusay na cultivation ground. Makakatulong ang mga ito sa isang tao na mabilis na mapataas ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, mapanganib ang pagpasok sa mga spatial passage na ito. Sinasabing kahit ang mga ordinaryong Supreme God ay maaaring mamatay kung papasok sila sa mga spatial passage na ito. Kung may lilito na spatial tiers, dahil sa kawalang tatag ng espasyo, ang mga nasa ilalim ng kaharian ng isang advanced Supreme God ay mahihirapang mabuhay. Tanging ang mga Supreme Powerhouse lamang ang may kakayahang patatagin ang espasyo at pigilan ang paglitaw ng mga spatial tiers. Sa oras na ito, sa isa sa mga spatial passage sa ari-arian ng angkan ng Ling. Isang balingkinitang figure ang nakaupong nakapikit at nakakross ang mga binti habang ang kapangyarihan ng batas ay bumabalot sa kanya. Ang balingkinita na figure ay walang iba kundi si Kelly, na siya ring si Natalie. Ang pinakamatandang batang binibini ng angkan ng Reed ng Divine Offering Land. Makakasama ko ulit si Brother Alvin pagkatapos ng 1,000 taon dito. Sa oras na ito, nagpapasalamat si Kelly na sumuko na ang kanyang ama at ang angkan ng iyon sa pagpilit sa kanya na pakasalan si Octavius. Natural lamang na inaasahan niya ang muling pagsasama nila ni Alvin pagkatapos ng 1,000 taon na ginugol sa lugar na ito. Mahigit 800 taon na ang nakalipas simula nang tayo'y magkahiwalay. Mataas ang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ni Brother Alvin pero dapat ay naglilinang pa rin siya sa Devata Realm, di ba? Sigurado akong labis siyang nag-aalala para sa akin, sa kanyang mga magulang, kay Sister Megan, at sa iba pa. Tutal, sa pilitang dinala tayong lahat sa Divine Offering Land. Dahil kilala niya siya, tiyak na desperado siyang naglilinang at isinasapanganib ang kanyang buhay para lumakas nang sa gayon ay mailigtas niya tayo.
Sana ay ligtas siya. Pagkatapos niyang umalis sa lugar na ito, hahanapin ko siya. Sa labas ng daanan sa lupain ng angkan ng Ling. Malungkot at tahimik dito. Tanging ang tunog ng hangin lamang ang maririnig paminsan-minsan. Sa oras na ito, isang figurang nakasuot ng asul ang lumitaw sa di kalayuan mula sa mga guho ng ari-arian ng angkan ng Ling. Ang figure ay pagmamayari ng isang lalaking nakasuot ng mahabang asul na damit. Nakasuot siya ng sombrerong kawayan, at bahagyang nakatagilid ito, bahagyang natatakpan ang kanyang mukha at nagbibigay sa kanya ng misteryosong anyo. Tinitigan niya ang mga guho ng ari-arian ng angkan ng Ling at bumulong ng malalim, "Ama, ina, kapatid na babae, ako ay naging isang emperador ng mga Diyos. Bumalik ako mula sa larangan ng labanan ng kaharian upang kunin ang bagay na iniwan ng ating matandang ninuno. Sa wakas ay mayroon na akong lakas upang agawin ang nararapat na akin." Ang mukha na nakatago sa ilalim ng sombrerong kawayan ay mukha ng isang binata. Kung naroon si Alvin, makikilala niya ang binata bilang si Jude na nagtiwala kay Hana. Nang makilala ni Jude si Alvin sa Devata Realm, kasama niya si Hana, ang kaluluwa ng artifact. Gayunpaman, upang mapanatili ang kaluluwa ni Hana, ibinigay niya ito kay Alvin. Si Hana ay dating kaluluwa ng artifact ng kilalang banal na espada ng kanyang kapatid. Kung nandito lang si Alvin ngayon, magugulat sana siya na si Jude ay naging emperador ng mga Diyos. Mabuti na lang at mataas ang tingin sa akin ng matandang ninuno. Bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ang susi sa kanyang lupang sinasaka. Bubuhayin ko ang ating angkan ng Ling at ipaghihiganti ko kayong lahat para matupad ang inaasahan ng matandang ninuno. Bulong ni Jude sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Pagkatapos, kumurap ang katawan ni Jude bago siya lumitaw sa mga guho ng ari-arian ng angkan ng Ling. Matapos niyang ilabas ang isang bagay na parang anting-anting, nagsimulang umikot ang kawalan bago lumitaw ang isang espasyo. Kasunod nito, hindi siya nag-atubiling lumipad patungo sa espasyong punit. Matapos makapasok si Jude sa espasyo, ang mga ulap sa kalangitan ay gumalaw kasabay ng isang bagzo ng hangin. Pagkatapos, isang malaking mukha ang lumitaw sa kalangitan, nakatitig sa lugar kung saan naglaho si Jude sa kawalan. Kahanga-hanga ang batang iyon mula sa angkan ng Ling. Naging emperador siya ng mga Diyos sa napakaikling panahon, buntong hininga ng malaking mukha bago tuluyang naglaho. Kasunod nito, ang kawalan ay biglang umugaw at umikot ng malakas. Para bang isang formation ang kakawasak lang. Magkakilala kami ni matandang Ling. Hindi kita hayaang kumilos ng mayabang sa aking maliit na mundo ng paulit-ulit. Matapos masira ang formation sa mga guho ng ari-arian ng Ling Clan, isang walang pakialam na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ito ay sa malaking mukha na lumitaw kanina. Ang malaking mukha ay pagmamayari ng isang makapangyarihang kataas-taasang kapangyarihan. Siya ay walang iba kundi ang Panginoon ng lupain ng banal na alay. Samantala, si Jude, na pumasok sa spatial tier, ay walang kaalam-alam sa nangyari sa labas. Hindi niya alam na may isang taong naghulma ng formation sa mga guho ng ari-arian ng angkan ng Ling at ang intervention ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang ang nagligtas sa kanyang buhay. Matapos ang pagkawasak ng formation, ang mga spatial passage ay nagsimulang yumanig ng marahas, na tila ba malapit ng gumuho. Hindi. Anong nangyayari? Nabigla ang ilang mga intermediate supreme gods na naglilinang sa mga spatial passage. Kung gumuho ang mga spatial passage, tiyak na mamamatay sila. Sayang, huli na para sa kanila na gumawa ng kahit ano, at sila ay tinangay ng spatial turbulence matapos gumuho ang mga spatial passage, at naglaho sa manipis na hangin. Sa oras na ito, isang espasyong daanan ang hindi pa gumuho, ngunit ito ay marahas na nanginginig. Nagbago ang ekspresyon ni Kelly habang lumilingon sa paligid. Dali-dali siyang naglabas ng isang soul pearl at nagpadala ng mensahe sa kanyang ama. Maya-maya lang, nakatanggap siya ng tugon. Pupunta ako roon maya-maya. Kasabay nito, sa hilaga ng lupain ng angkan ng Ling, isang figure ang lumipad sa kalangitan na parang bagyo. 4,277
Natural lang na alam ni Alvin na wala si Kelly sa magulong rehiyon at umalis na sa Realm Battlefield, lalo na't nasa panganib siya dahil kay Jude, ang tanging nakaligtas sa Link Clan ng Divine Offering Land na Nullipole. Natural lang, wala sa kontrol ni Jude ang bagay na ito. Kung alam lang niya na ang asawa ni Alvin ay nasa isa sa mga spatial passage sa ari-arian ng angka ng Ling at ang mga spatial passage ay maguguho pagkatapos niyang makapasok sa cultivation ground ng kanyang ninuno, sana'y binalaanan niya ito ng maaga. Pagkatapos, si Alvin na lang ang kanyang kaibigan sa mundong ito. Bagamat hindi sila gaanong magkasama, lubos nilang pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Sa oras na ito, si Alvin ay patuloy pa ring naglalakbay sa magulong rehiyon at pinapatay ang mga simpleng kataas-taasang Diyos na kanyang nakasalamuha. Hindi niya pinatawad ang mga tao mula sa iba't ibang kaharian ng mga Diyos. Bagamat kakaunti ang mga gantimpala, mas mabuti na ang mga ito kaysa wala. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Alvin na nabawasan ang bilang ng mga tao sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil na siya sa pakikipagtagpo sa mga simpleng kataas-taasang Diyos at nakakita na lamang ng ilang mga nasa pagitang kataas-taasang Diyos. Kahit na noon, habang lumilipas ang panahon, kahit ang bilang ng mga beses na nakita niya ang mga nasa pagitang kataas-taasang Diyos ay nabawasan ng malaki. Nang lumipas ang kalahating taon, at hindi nakatagpo si Alvin ng kahit anong panggitnang o simpleng kataas-taasang Diyos, naramdaman niyang may mali. Ako bang tina-target? Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin nang lumitaw ang ideyang ito sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Pakiramdam ni Alvin ay nanatili siyang tahimik, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sumikat na pala siya bilang pinaka-nakakatakot na rudimentaryong kataas-taasang Diyos sa lugar. Tutal, hindi pa niya napapatatag ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang rudimentaryong kataas-taasang Diyos, ngunit kaya niya madaling patayin ang karamihan sa mga intermediate na kataas-taasang Diyos. Nagawa pa niyang patayin ang medyo makapangyarihang mga intermediate na kataas-taasang Diyos na nakapagpatatag na ng kanilang mga cultivation base. Huwag kang pumunta sa direksyong iyan. May isang mamamatay tao roon na kayang pumatay ng halos lahat ng mga Diyos na nasa gitnang antas. Hindi lang siya nagpapakita ng sarili niyan. Binalaan na kita. Huwag mo akong sisihin kung magpupumilit kang pumunta roon. Tiyak na mamamatay ka kapag inatake mo siya. Huwag mo na siyang isipin na bigla na lang siyang mabigla. Kapatid, dahil tayo ay galing sa iisang kaharian ng mga Diyos, hayaan mong bigyan kita ng payo. Iwasan mo ang lugar na iyan. Napakadelikado doon. Gaano ba ito kadelikado? Hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa napakalaking rudimentaryong kataas-taasang Diyos sa lugar na iyon? Napakalakas niya na kaya pa niyang patayin ang mga intermediate na kataas-taasang Diyos na nakapagpatatag na ng kanilang mga cultivation base. Hindi ako nagbibiro. Huwag mo akong sisihin kung mapatay ka niya. Huwag kang pumunta roon. Mas makabubuting iwasan ang hilagang lugar. May halimaw na gumagala roon. Anong halimaw? Isang panimulang kataas-taasang Diyos na hindi pa napapatatag ang kanyang cultivation ngunit kayang pumatay ng mga intermediate na kataas-taasang Diyos na nakapagpatatag na ng kanilang mga cultivation base. Ang lugar kung saan naglilibot si Alvin ay naging isang ipinagbabawal na lupain para sa mga simpleng Diyos at karamihan sa mga nasa gitnang antas matapos kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga gawa. Ang mga may matalas na mata ay madaling makakakita sa lakas ni Alvin at hindi nagtagal ay kumalat ito. Sa simula, hindi masyadong pinag-isipan ng ilang matatapang na Diyos na nasa pagitan ng mga kataas-taasang pamamagitan ng balita at naglakas loob na pumasok sa lugar. Gayunpaman, nang masaksihan nila ang pagkamatay ng ilang Diyos na nasa pagitan ng mga kataas-taasang pamamagitan mula sa malayo, mabilis silang tumakas ng hindi lumilingon, na lumikha ng isa pang kaguluhan. Isa talaga siyang halimaw. Sa kabila ng pagiging isang simpleng kataas-taasang Diyos, ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay kayang ipakita ang kababalaghang nagniningning ng milyon-milyong milya. Hindi lang iyon, naunawaan na rin niya ang sword daw at mastery daw sa isang nakakatakot na antas. Parang kakaiba ang espada niya. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na nakasipsip ang espada niya ng mga piraso ng mga pangunahing banal na artifact.
Kapag pinag-uusapan ng mga tao si Alvin, sila, lalo na ang mga makapangyarihan, ay nag-uusap din tungkol sa maunlad at magulong rehiyon at mga paksang may kaugnayan dito. Kapag ang magulong mga rehiyon ay nagsanib puwersa, iniisip ko kung mayroon bang simpleng kataas-taasang Diyos na makakapantay sa halimaw na iyon. Base sa narinig ko, ang mga simpleng kataas-taasang Diyos ang pinakakompetitibo. May mga bali-balita na ang mga gantimpala ay napakahalaga kaya kahit ang mga kataas-taasang powerhouse ay naaapektuhan nito kahit na wala itong silbi sa mga kataas-taasang powerhouse. Habang tumataas ang ranggo mo, mas marami kang matatanggap mula sa banal na bukal. Ano? Hindi mo pa naririnig ang tungkol sa banal na bukal? Napaka-ignorant. Ang isang patak mula sa banal na bukal ay sinasabing katumbas ng 1,000 taon ng paglilinang ng isang ordinaryong panimulang kataas-taasang Diyos. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito, ngunit narinig ko mula sa isang tao na ang banal na bukal ay hindi mula sa langit at lupang ito. Habang patuloy na nag-uusap ang mga tao, maraming tao ang nag-isip na si Alvin ay nakakaakit ng labis na atensyon at maaaring hindi ito magandang bagay. Maliban na lang kung ang binata na nakasuot ng lila, na sumikat kamakailan, ay direktang inapo ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang, natatakot ako na malapit na siyang mawala ng swerte. Narinig mo rin ba ang tungkol sa kanya? Sang-ayon ako. Tiyak na mamamatay siya kung wala siyang matibay na pinagmulan. Kapag nagsanib puwersa ang mga magulong rehiyon, ang kompetisyon sa pagitan ng mga nangungunang pangunahing kataas-taasang Diyos ang magiging pinakamatindi. Tutal, maraming direktang inapo ng mga kataas-taasang makapangyarihang Diyos ay mga pangunahing kataas-taasang Diyos. Tama. Kahit na lahat sila ay nasisiyahan sa pangangalaga ng mga Supreme Powerhouse, ang banal na bukal ay hindi isang bagay na maibibigay sa kanila ng mga Supreme Powerhouse. Ang laban para sa mga gantimpala mula sa banal na bukal ay tiyak na magiging mabangis. Ang binata na nakasuot ng lila ay maituturing na balakid ng iba. Hindi ako magugulat kung kukuha sila ng mga makapangyarihang tao para harapin siya. Sang-ayon ako. Kayang patayin ng binata na nakasuot ng lila ang halos lahat ng mga panggit ng kataas-taasang Diyos, pero kaya ba niyang patayin ang mga matataas na panggit ng kataas-taasang Diyos at mga matataas na kataas-taasang Diyos? Hindi lang ang mga nangungunang Diyos na nasa gitnang antas at mga advanced na Diyos na nasa itaas ang dapat niyang alalahanin. Paano kung 100 o higit pang mga simpleng Diyos na nasa ilalim ng antas ang magsanib puwersa para harapin siya? Makakalaban ba niya sila? Ito ang bunga ng pagiging namumukod-tangi. Tulad ng kasabihan, ang pakong nakausli ay pinupukpok. Habang pinag-uusapan ng iba ang bagay na ito, si Adrian na kakapasok lang sa magulong rehiyon ay sa wakas ay narinig ang balita. Isang binata na nakasuot ng lila na nakaintindi sa sword daw at sa mastery daw. Likas sa kanya ang pamilyar sa pinag-uusapan ng lahat. Hindi niya malilimutan ang mga naranasan niya sa buong buhay niya. Nakaipon siya ng maraming merito sa labanan sa paglipas ng mga taon upang mabuksan ang isang lihim na kaharian para sa isang tao at doon niya nakilala si Alvin. Nang panahong iyon, muntik na siyang mapatay ni Alvin na nakaunawa sa sword daw at mastery daw sa matataas na antas. Bagamat hindi pa napapatatag ni Alvin ang kanyang cultivation base, naunawaan na niya ang batas ng kalawakan hanggang sa puntong kaya nitong magpakita ng isang kababalaghan na sumisikat sa layong 100,000 milya. Hindi pa iyon nakakagulat, natuklasan niya na ang batas ng kalawakan ni Alvin ay maaari na ngayong magpakita ng isang kababalaghan na sumisikat sa layong 1,000,000 milya. Hindi ko inaasahan na uunlad siya ng ganito kabilis. Ngayong bumuti ng husto ang kanyang batas ng kalawakan, malamang ay lumago rin ng malaki ang kanyang lakas. Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan si Adrian nang maisip niya ito. Hindi rin niya maiwasang umiling nang marinig ang mga taong nag-iisip kung si Alvin ay may suporta ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Magugulat sana sila ng husto kung alam nilang galing siya sa mababang kaharian. Matapos siyang muntik nang mapatay ni Alvin, inimbestigahan niya si Alvin. Matapos malaman na si Alvin ay napakalakas kahit na nagmula sa mababang kaharian, muntik na siyang sumuko. Mabuti na lang at nagawa niyang bumangon sa huli. Mayroon na siyang bagong layunin ngayon, talunin si Alvin. Ang layuning ito ang nag-udyok sa kanya na lumakas.
Hindi tulad ng dati, hindi siya nawala ng pag-asa nang marinig niya na ang batas ng kalawakan ni Alvin ay maaari nang magpakita ng isang kababalaghan na sumikat ng milyon-milyong milya. Sa kabaligtaran, mas lalo siyang naging determinado. Umiling si Adrian habang iniisip ang sarili, iniisip ko kung nanatili pa rin siyang tahimik. Alam ba niya na nabunyag na siya at alam na ng lahat ang tungkol sa kanya? Ang mga direktang inapo ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang na natigil sa kaharian ng mga simpleng kataas-taasang Diyos at walang kumpiyansa sa pagharap sa kanilang mga kapigatian sa langit ay tiyak na tinitingnan siya bilang isang tinak sa laman. Sigurado akong nagsimula na silang kumilos laban sa kanya. Sana ay hindi siya mamatay. Kung hindi, mawawala ang aking layunin. Mas mabuting alagaan niya ng mabuti ang kanyang sarili. Marahil, noon, iisipin ni Adrian na mabuti kung mamatay si Alvin. Kung tutuusin, nangangahulugan ito na siya pa rin ang pinakamatalinong prodigy sa iba't ibang realms of gods. Gayunpaman, ngayon, umaasa siya na mabubuhay si Alvin. Kung tutuusin, si Alvin ang pinagmumula ng kanyang motibasyon at determinasyon na lumakas ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, nagpa siya si Alvin na lisanin ang lugar. Nang paalis na si Alvin, biglang sumulpot ang isang dosenang tao, nakatitig sa kanya. Lahat sila ay mga intermediate supreme gods, maliban sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang at mahinhinang pananamit na isang simpleng supreme god. Pinaikit ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin at sinabing, "Binata, talagang kahanga-hanga ka. Isa ka pa lamang simpleng kataas-taasang Diyos at hindi mo pa napapanatili ang iyong cultivation base, ngunit kaya mo nang pumatay ng mga nasa pagitang kataas-taasang Diyos." May bahid ng selos na makikita sa mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang magsalita ito. Ang lolo ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Dahil sa kanyang mapagmahal na lolo, maging ang mga matataas na kataas-taasang Diyos ay gumagalang sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nawala ang kanyang pakiramdam ng pagiging superior nang harapin niya si Alvin na nakadamit lila. Bagamat apo siya ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang, ang kanyang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ay karaniwan lamang. Sa katunayan, hindi siya kumpiyansa na makakaligtas siya sa kanyang paparating na kapigatian sa langit. Siya ay malubhang nasugatan na mula sa kanyang nakaraang kapigatian sa langit. Kaya naman, nang marinig niya ang tungkol sa banal na bukal, ito na lamang ang naging pag-asa niya upang mabuhay. Nang unang marinig ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang tungkol kay Alvin, hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagtipon ng halos isang dosenang mga intermediate supreme gods. Nangako siyang bibigyan sila ng malaking gantimpala kung mapapatay nila si Alvin. Matapos malaman na ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay apo ng isang kataas-taasang makapangyarihang tao, maraming mga kataas-taasang Diyos sa pagitan ng mga ito ang hindi nag-atubiling tulungan siya, umaasang makakakuha ng pabor. Samantala, bahagyang napakunot ang noo ni Alvin nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. "Sinadya ba nila akong puntahan? 4,278. Paanong hindi alam ni Alvin na siya ang tina-target sa sandaling ito? Nalaman din ni Alvin kung bakit matagal na siyang walang nakikilalang tao. Tiyak na nakita ng ilang tao ang kanyang pagpapakita ng lakas ng patayin niya ang mga taong kanyang nakakasalubong. Natural lamang na hindi niya napansin ang presensya ng iba habang nakikipaglaban maliban na lang kung sinasadya niya silang hanapin. Sa pagkakataong ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagsabi ng may pang-uuyam, "Binata, tandaan mong huwag mong ipagmalaki ang iyong lakas sa kabilang buhay." Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay bago nagpatuloy sa pagsasabing, "Ginoo, maaari ka nang kumilos ngayon." Sa sandaling bumagsak ang boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ang mga panggit ng kataas-taasang Diyos ay lumipad patungo kay Alvin, na parang mga bulalakaw habang lumilipad sila sa kalangitan. Malungkot ang ekspresyon ni Alvin habang pinapanood niya ang mga panggit ng kataas-taasang Diyos na sumusugod sa kanya. Marami sila, at ilan sa kanila ay medyo malalakas. Kahit na hindi sila kabilang sa mga nangungunang panggit ng kataas-taasang Diyos, naunawaan na nila ang batas hanggang sa puntong maipapakita nila ang kababalaghang sumikat ng milyon-milyong milya.
Bagamat may tiwala si Alvin sa kanyang lakas, imposibleng harapin niya ang napakaraming intermediate supreme gods ng sabay-sabay kahit paggamitin niya ang Divine Tree of Life at lahat ng kanyang mga trump card. May tsansa pa rin siya kung ang 5 divine elements sa kanyang little world ay gising at bumalik sa kanilang tugatog. Sa kasamaang palad, ang 5 divine elements ay nasa isang mahimbing na tulog at hindi pa nakakabawi ng kanilang enerhiya. Sino ba siya? Bakit siya umupa ng napakaraming intermediate supreme gods para patayin ako? Bukod pa riyan, ilan sa kanila ay medyo makapangyarihan. Inilipat ni Alvin ang kanyang mga mata sa lalaking nasa katanghaliang gulang, itinago ang hitsura ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa kanyang alaala. Pagkatapos, mabilis niyang sinubukang mag-teleport palayo. Gayunpaman, natuklasan niya agad na hindi niya ito magawa. May mga eksperto sa batas ng kalawakan sa kanyang mga kalaban, at handa na silang dumating. Bago pa man sila kumilos, nagulo na nila ang espasyo sa paligid niya para pigilan siyang mag-teleport palayo. Dahil dito, walang nagawa si Alvin kundi ang umiwas sa mga atake ng halos 12 kalalakihan. Swoosh! Matapos pumutok ang 7 Orifices Exquisite Sword, ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng kalawakan ay pumutok din na may hawak na espada. Sa kasamaang palad, si Alvin ay napunta pa rin sa isang hindi magandang posisyon. Sa loob lamang ng ilang sandali, naglunsad ang mga lalaki ng isa pang serye ng mga pag-atake. Sa pagkakataong ito, tumawa ng malakas ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, "Bakit mo ako tinatitigan ng masama, bata? Kung iniisip mong maghiganti sa akin, natatakot akong magagawa mo lang iyon sa susunod mong buhay. Tandaan mo ako. Ako si Zanjo Hong, at ang lolo ko na si Welten Hong ay isang napakalakas na makapangyarihang nilalang. Misisi mo lang ang sarili mo sa sobrang pag-akit ng atensyon. Kahit ang isang direktang inapo ng isang napakalakas na makapangyarihang nilalang na tulad ko ay hindi kasing kaakit-akit mo. Maliban na lang kung binigyan ka ng paraan para makapagligtas ng buhay mula sa isang napakalakas na makapangyarihang nilalang, makakalimutan mo ang tungkol sa paglabas dito ng buhay." Halos hindi mapigilan ni Zanjo Hong, ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang kanyang inggit habang nagsasalita. Hindi na kailangang sabihin pa, naiinggit siya sa likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ni Alvin. Sinusubukan niyang bumawi sa kanyang kahinaan sa pamamagitan ng pagpapakita kay Alvin na mayroon siyang grupo ng mga intermediate supreme gods na handang sumunod sa kanyang utos upang makuha ang kanyang pabor kahit na kulang ang kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa. Ang panimulang ranggo ng kataas-taasang Diyos para sa Advanced Chaotic Region ay magkakaroon ng karagdagang puwang pagkatapos mong mamatay. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto kitang patayin. Hindi nagduda si Zanjo Hong na mamamatay si Alvin ngayon. Hindi niya maiwasang magmayabang sa harap ni Alvin. Mas lalo siyang natuwa nang maisip niyang magyabang tungkol sa pagpatay sa isang walang kapantay na prodigy tulad ni Alvin sa harap ng iba pang direktang inapo ng mga Supreme Powerhouse. Ang apo ng isang napakalakas na kapangyarihan, di ba? Sa wakas ay napagtanto ni Alvin na gusto siyang patayin ni Zanjo Hong para mawala ang kanyang kakumpetensya dahil sa magulo at maunlad na rehiyon. Mukhang seryoso ang mga direktang inapo ng mga kataas-taasang makapangyarihang tao sa ranggo. Kung hindi sana siya gagawa ng ganoon kalaking hakbang para patayin ako. Pero hindi ko maintindihan. Ang taong nasa ika-10 ranggo ay makakakuha lang ng isang patak mula sa banal na bukal na iyon o kung ano paman, di ba? Huwag mong sabihing minamaliit ko ang halaga ng banal na bukal. Sa wakas ay napagtanto ni Alvin kung gaano siya kamangmang at kung gaano niya minamaliit ang banal na bukal. Sa oras na ito, dali-daling naiwasan ni Alvin ang isa pang serye ng mga pag-atake. Habang patuloy silang umaatake, halos hindi siya makahanap ng pagkakataong gumanti. Sa huli, hindi maiiwasang masugitan siya, na naging dahilan upang ang kanyang banal na enerhiya ay gumalaw ng marahas sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa kanyang 79 na langit na mga utak, imposibleng makontrol niya ang kanyang banal na enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga meridian. Kailangan ko nang umalis agad. Huli na ang lahat kung masasaktan na naman ako. Sa kabila ng krisis na kanyang kinakaharap, nanatili si Alvin sa kanyang kahinahunan.
Alam niyang ang pagkawala ng kanyang kahinahunan sa oras na ito ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Gusto niyang tumakas. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Mayroong eksaktong 17 na intermediate supreme gods, at 4 sa kanila ang nakaintindi sa mga batas hanggang sa puntong kaya nilang magpakita ng mga penomenong sumikat ng milyon-milyon. Ang ilan sa kanila ay napakamaunawain at masasabing may mali batay sa mga pagbabago-bago ng divine energy ni Alvin. Ang 4 na pinakamalakas na intermediate supreme gods ang unang tumugon at lumipad bago sumunod ang iba. Nagdilim ang ekspresyon ni Alvin nang makita ito. Dahil inaasahan na nila ang susunod niyang gagawin, mas lalo siyang nahirapang makatakas. Nako! Masyado akong naging pabaya. Naging kampante ako dahil ang aking paglalakbay pagkatapos makapasok sa realm battlefield ay napaka-slow. Dapat sana ay naisip ko na ang iba ay makakasaksi sa aking pagpapakita ng lakas at ikakalat ang balita tungkol dito. Napagtanto at pinagsisihan ni Alvin ang kanyang pagiging pabaya at kawalang ingat sa oras na ito. Kung naging mas maingat lamang siya at hindi na natili sa parehong lugar ng matagal, maaaring wala siya sa sitwasyong ito ngayon. Ang kanyang pagiging pabaya ay nagbigay ng pagkakataon sa mga kalaban. Ate Water, matutulungan mo ba ako sa sitwasyong ito? Para maiwasan ang mas matinding pinsala, walang nagawa si Alvin kundi gamitin ang Divine Tree of Life. Sa loob lamang ng isang iglap, ang mahalagang enerhiya mula sa banal na puno ng buhay ay biglang lumabas mula sa bakana ng maliit na mundo ni Alvin patungo sa kanyang mga meridian, na tumulong sa kanya upang mabilis na makabawi. Kasabay nito, lumitaw ang manifestasyon ng banal na puno ng buhay at hinaranggan ang mga atake ng mga intermediate supreme gods. Sa kasamaang palad, ang pagpapakita ng banal na puno ng buhay ay nawasak sa loob lamang ng ilang sandali. Hindi ito nakakagulat. Tutal, kahit ang isang ordinaryong advanced na Supreme God ay mahihirapan na harapin ang magkasanib na pag-atake ng 17 intermediate Supreme Gods, lalo na si Alvin nakakagaling lang sa pagiging isang panimulang Supreme God. Kayang pumatay ni Alvin ng mga intermediate Supreme Gods, ngunit kahit sa tulong ng Divine Tree of Life, 2 o 3 lang sa kanila ang kaya niyang pumatay ng sabay. Matapos sirain ang manifestasyon ng banal na puno ng buhay, ang 17 intermediate Supreme Gods ay patuloy na sumalakay ng mabangis. Lumipad sa ere ang mga guhit ng liwanag patungo kay Alvin. Ang mga nakasisilaw at magagandang liwanag na ito ay parang karit ng Grim Reaper kay Alvin. Samantala, pinanood ni Zanjohong ang laban, at lalong nagseselos. Hindi lang niya naunawaan ang sword daw at ang mastery daw, kundi mayroon pa siyang kumpletong Divine Tree of Life sa kanyang little world. Napakaswerte niya. Bilang direktang inapo ng isang kataas-taasang makapangyarihang tao, si Zanjohong ay natural na mas maalam kumpara sa karaniwang tao. Dahil dito, masasabi niya sa isang iglap na si Alvin ay nagtataglay ng isang kumpletong banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Kung hahayaan siyang lumaki ng walang kontrol, tiyak na magiging isa siyang supreme powerhouse na kapantay ng lolo ko. Kailangan ko siyang patayin. Kung magiging supreme powerhouse siya, kahit ang lolo ko ay maaaring hindi ako maprotektahan. Alam ni Zanjohong na may malasakit sa kanya ang kanyang lolo. Gayunpaman, kung makakasakit siya ng loob ng isang makapangyarihang tao, may posibilidad na wala nang magagawa ang kanyang lolo kundi iwanan siya upang mapaluguran ang isa pang makapangyarihang tao. Tutal, hindi lang naman siya ang direktang inapo. Sa sandaling ito, maliit na Alvin. Ang mahina at mahinang boses ng world-cleansing divine water ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin. Kahit paipon namin ang lahat ng aming lakas, hindi iyon makakatulong ng malaki sa iyo. Halos hindi pa rin tayo nakakabangon mula sa nakaraang pagsubok. Dahil humingi ka ng tulong sa amin, malamang nasa mapanganib kang sitwasyon ngayon. Kung ganoon nga, alam ng world-cleansing divine water na wala siyang ibang magagawa kundi gisingin ang iba pang divine element para tulungan si Alvin sa sandaling ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.